beloved, Boss Mike, Cervera. Ay hindi Marcos. Alak ka, Diyos ko, mga banat, mga kababayan, no? Ang gobyerno ngayon ay hindi daw Marcos, mga kababayan. Eh, sino yung Pangulo doon? Ano yon? Sino ba talaga peke sa inyong dalawa? Walang niya, mga kababayan, eh. Etong si Manang Aimee, sa totoo lang ho, abay, mukhang tinamaan na rin ng lintik, ano? Mukhang nahawa na rin ng topak kay Sara Buday, ano? Oo. Sige. Pagbigyan natin. Itong pinaglalaban niya, mga kababayan. Oo, mayroon hong pinaglalaban eh. Itong inyong Manang Aimee, ano, mga kababayan? Eto na. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Halak ka! Eh, sino yung nandoon sa Malacanang? JC Chits! Pakipaliwanag na, Jennifer! Midnight! Ano ko? Diyos ko po, patawarin ka. Sige, ituloy mo lang. Hindi daw ho ang gobyerno ay Marcos. Ang gobyerno daw ngayon ay Romualdez at Araneta, mga kababayan. Unang-una sa lahat. Ano po? Ulitin ko sa mga hindi nakakaalam. Itong Romualdez ho, abay pinsan niya ho sa ina, mga kababayan. Ano? Pamangkin ho na ni Madam First Lady Imelda Marcos, itong si Romualdez. So pinsan silang buo niyan. Opo magpinsan. At eto naman po, si First Lady Araneta Marcos, mga kababayan, abay asawa hong minamahal ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Si First Lady. Kita nyo, mga kababayan? Kanyang hipag, mga kababayan. Maghipag silang dalawa. Kita nyo, meron po bang iba? Hindi po ba't iisang pamilya? Tama po ba? Mga kababayan? Sabi dito ni Attorney Libayan, nandito. Dapat ako kinuha, abogado ni Digong. Sigurado panalo. Diyos ko po, sa debate nga, nilampaso ka, paano mo pa may papanalo? Si Digong, kumuha na nga ng import yun. Diba? Kumuha na, Libayan, ng import. Sino? Si Duterte. Kita nyo? Yung panutya din na abogado, abay laging barado. Pero mamaya na natin tapikin yan. Naman si Attorney Libayan, kung ano-ano sinisingit eh. Pag naalala talaga kita, sumasaya ako eh. Ay, fake news peddler. Ito na. Pass out. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Kita nyo, mga kababayan, payo ni BP, magpalit na raw ako ng apelyido, mga kababayan. Kita nyo, mga kababayan, etong si Baba, abay, ang nagpapayo, isang luka-luka. Kita nyo kung gaano kahina rin pala si Manang Naku, Manang, buti na lang, naging Marcos yung apelyido mo. Kung hindi ka mapapasok sa politika. Ay bakit ka mo? Biruin mo isang luka-luka, hinihingan mo ng payo. Saltik kayong dalawa. Saltik tong dalawa na to, mga kababayan. Biruin ninyo ganito kahina, si Aimee Marcos, ang hinihingan ng payo at pinakikinggan, mga kababayan, abay isang luka-luka. Grabe. Pero sasabihin niya, ay hindi naman kailangan kasi Marcos daw siya, pinagpipilitan niya. Hindi kailangan magpalit. Pero, humingi ka ng payo. Sige, tuloy. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. Totoo ba? Totoo ba? Ang tanong, bakit sa pamilyang Marcos ikaw lang mahaba-baba? Di po ba, mga kababayan? Dati ayaw naming maniwala dyan eh. Sapagkat nga, mga kababayan, di ba? Irespeto natin yung pamilya Marcos. Pero sa ginagawa niya, hindi ba kayo mag-iisip na maaaring totoo lahat
yung mga alingas-ngas, yung mga chismis, yung mga lumalabas sa social media? Kayo po, mga kababayan, hindi ba kayo mag-iisip? Manang Aimee, sa totoo lang, oo, may nakita ako. Aba, kawangis na kawangis mo pala talaga. Kawangis na kawangis mo, manang. Oo mga kababayan ha? Mga kababayan isipin nyo naman mga kababayan ha. O pagkaisipin nyo lang, wag na natin pagkalaliman. Opo ha? Sa pamilyang Marcos, si Aimee lang ang mahaba ang baba. Ano po? Oh, di po ba? Ang mahaba ang baba. Siya lang ho, mga kababayan. Tuloy. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Aimee Marcos. Oh, hindi daw Ikaw daw si Aimee Lacson. Oo, hindi ka Duterte. Kasi yung mga Duterte, ang mga pagmumukha nun, malalaki. Ikaw, ang pagmumukha mo, mahaba. O siya magkaiba, di po ba, mga kababayan? Ang pamilya ni Duterte, malalakit, malalapad ang mga pagmumukha Oh, eto naman ho parihaba Parihaba Di ba? Oh, eto na. Sige, tuloy mo. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Talaga ba? Talaga ba, mga kababayan, naniniwala ba kayo dito sa mahabang baba? Oh, di po ba? Mga kababayan, wala akong pagkakaiba na yan kay Sara. Ganun yata pag mag-best friend daw na dalawa Oo, parehas na yung iniisip, mga kababayan. Abay, biruin ninyo, sabi ba naman pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyado sa mga nang api sa pamilya mo. Ito, kininamanang, ano to? Oh. Marcos. At kapag Marcos ka, hindi Sabi, mga kababayan, no? At pagka Marcos ka, hindi ka Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. ay, talaga ba? Oh, sige. Ano to, manang? Ano to? Ano tong ipapakita ko sa iyo? Kung talagang Marcos ka, o talagang luka-luka ka na rin tulad ni Sara. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ano na, manang? Okay na, manang! Ano yon? Aba, baka nakalimutan mo. Yun, sa bagay wala namang sinabi si Aimee Marcos doon, mga kababayan? Aimee Lacson pala? Wala namang sinabi si Aimee Lacson doon, mga kababayan? Noong binanat ni Sara yan, eto, ulitin natin. Panoorin yung buo, mga kababayan. Pasok! Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Oh my God! Di ba, mga kababayan? Yan po yung ating sinasabi, mga kababayan. Ikaw, Jojo Chavez, idol mo yan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paniniwalaan nyo po ba ito pong si Aimee Lacson? Paniniwalaan nyo po ba itong si Aimee Lacson? Mga kababayan ang utak nito nasa dulo ng baba Sa totoo lang mga kababayan kung inyong pagkakaunawain, mga kababayan. Opo. Wala ito mga kababayan, katwiran ng nagmamalasakit lang, ano po, mga kababayan. Kung ako po ay kapatid na totoo ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba mga kababayan, isipin ko una, wala namang perpektong gobyerno. Saan ho ba kayo nakakita ng perpektong gobyerno, mga kababayan? Kainaro, meron ka bang nakitang perpektong gobyerno? Abay, wala naman
Sa mga nagdaan, mula noon, kay Aguinaldo, hanggang ngayon, sasabihin natin, kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ho perfecto eh. Bakit ho kanyo nasabi ko? Perfecto na sana ang gobyerno ni Pangulong Bongbong kung walang mga Duterte na tulad ng nila Sara, yung pamilyang yan, lahat, isama nyo pa siya. Diba? Perfecto na sana mga kababayan. Kung wala lang ho ang mga Duterte at yang mahaba-baba. Na mga kababayan, na ang utak nasa dulo ng baba. Diba mga kababayan, pagkaisipin nyo, kung ako ho yun, na kapatid, abay, ang gagawin ko mga kababayan, kaysa tumuligsa, kaysa sirain ang sarili kong kapatid, abay, tutulong na lang ako. Tumulong sa kaparaanan na mga kababayan, na makikinabang ang sambayanan. Hindi ho yung makakadagdag ka pa sa suliranin, kalituhan ng marami nating kababayan. Ganun po yun eh. Kung ikay tunay talaga na kapatid. Di po ba? Kapatid ka eh. Abay, mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi din. Ilang taon na lang eh. Bababa na sa pwesto si Pangulong Bongbong. Di ba? Di maglukluk ulit tayo. Noon, mga kababayan, gusto ko to eh. Para mga kababayan, ipagpatuloy sana. Nino, ni Baba. Ang alin, nasimulan. Nino, ni gwapong-gwapong kamukha ni Apo Lakay na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso wala, mga kababayan. Matindi rin palang sapak ng utak neto sa Baba eh. Diba? Matindi ho ang sapak ng utak na nasa ilalim ng Baba. Naku, mga kababayan, matindi ito. Ewan ko kung saan ito magtatagpo, kung kailan pa sila nagsitandaan. Mga kababayan, si Manang Aimee, ilang taon na ba ito? Abay, mag-70 plus na yan. Di ba? Abay, aabot na ho ng 70 plus yan. Hindi pa ba naging masaya sa buhay niya yan? Ano ba Manang Aimee ang gusto mong mangyari? Maabot mo rin yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na ikaw din ay maging presidente. Tingin ko naman, lahat naman ng politiko, mga kababayan, abay pinapangarap yan. Ultimo, yung kagawad at kapitan. Di po ba? Yang mga tao na pumapasok sa politika, mga kababayan, sabihin nyo sa akin kung sino ang hindi nangarap na maging presidente. Ultimo yung kagawad at kapitan nangangarap yan. Di ba? Eto pa kayang si Baba. Sa tingin ninyo, mga kababayan, si Baba hindi niya pinangarap maging presidente? Di ba, Manang Aimee? Eto, may sasabihin ako sa inyo, Alam niyo po ba na etong si Manang Aimee, ang siyang mismo, nung eleksyon 2022, abay siya pala ang nanguna na magpa-disqualified kay Pangulong Bongbong. Kita nyo? Ngayon, eto na mga kababayan, tanong ko sa inyo, hindi kaya si Manang Aimee at si Sara Duterte Buday ang siyang nagpipid ng mga kung ano-anong mga kwento-kwento, kahit narinig lang sa dingding, abay, ikinakalat sa mga vlogger para gawin itong konteksto. Tapos, ipapakain sa inyo. Kita nyo, mga kababayan ko, napakahirap po ng ganyan, mga kababayan. Kung sariling kapatid, kayang ipagkanulo, mga kababayan, paano pa kaya tayong taong bayan? Pagkaisipin nyo yan. Ulitin ko, para sa kaliwanagan. Kung ito nga, si Aimee Lacson Baba, kayang ipagkanulo yung kanyang kapatid sa ina. Di ba, mga kababayan, tayo pa kayang taong bayan? Hindi kayang ipagkanulo niyan? Mga kababayan, ako, mga kababayan, hindi naman na tayo bata. Marami na tayong nakita. Marami na tayong pinagdaanan na mga naging presidente, mga naging politiko
na mga hayop tulad ni Duterte, mga kababayan. Ang interes ng mga ito, mga kababayan, ay hindi para sa ating taong bayan. Ang interes po nila ay pansarili lamang. Yan po ang malinaw na malinaw. Alam niyo po, kung eto mga kababayan, ang maglingkod lang, ang nais talaga, ang maglingkod lang, tulad ng pinangako nila, maglingkod, maglingkod, maglingkod. Mga kababayan, kung yun lang talaga ang nais nila, mga kababayan, never po. Never. Hindi po. Maaari na ipagkanulo mo kahit iyong sariling kadugo. Di po ba, mga kababayan? Yan ang isipin ninyo. Napakadali lang unawain. Unawaing maigi, mga kababayan. Napakadaling unawain. Mabuti bang tao yung pinagkakanulo mo, yung sarili mong kadugo, wag nang magkapatid. Oo. Kasi nga, pinagdududahan niyang magkapatid eh. Nabuo. Kadugo na lang. Bakit? Kung sakasakaling totoo yung chismis, di magkadugo sila sa ina. Di ba? Wala namang problema eh. Kung magkapatid kayo, sa ina lang eh. Pero, isipin mo pa rin, magkapatid pa rin kayo. Sa isang sinapupunan pa rin kayo galing. Di po ba? Sa isang sinapupunan to galing eh. Mga kababayan, tapos magsisigawan, ako po ay maglilingkod ng tapat. Tokininam. Na ako po ay maglilingkod ng taos sa puso. Tokininam mo nan. Di ba? Ako po ay para sa inyo. Ay mi solusyon. Konsumisyon ka manang. Ay tokininam konsumisyon ka. Di po ko mga kababayan, ay mi konsumisyon. Are, konsumisyon. Di ba mga kababayan? Hindi po ay mi solusyon. Maniwala po kayo may ay mi solusyon. Mga kababayan, gumagawa nga ng kalituhan at kaguluhan, pinagbabahabahagi ang ating mamamayan. Ganun po ba ang may ay mi solusyon? Ay mi solusyon. Ay mi konsumisyon. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? Baka naman tututol pa kayo sa mga sinabi ko. Mga kababayan, kahit mga kababayan, 3 oras lang yung tulog ko. Mga kababayan, talagang titirahin ko na tong live na to. Live, mga kababayan, live na live po tayo, Patrick, kita nyo. Sa mga kababayan, sa mga sang-ayon, press 1 naman dyan. Ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Para sa kanya mga kababayan yung bang ipapapatay na lang si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya umimik Yung po ba? Pang-aapi po yun sa iyong kapatid sige, wag na doon sa kapatid mo at wala ka na mga kinikilalang kapatid na Bongbong Marcos. Doon na lang sa ama mo. Ama mo. Oy, tokininam, manang Aime, sa tatay mo na lang. Ano sabi ni Sarah? Huhukayin. Itatapon sa West Philippine Sea. Anong tawag mo ron? Abay, patay na inaapi pa. Kita nyo mga kababayan? Alam nyo mga kababayan, mas masahol pa na yurakan ang pagkatao ng isang yumao. Tandaan nyo yan, mas masahol ka pa sa isang demonyo kapag ka ikaw ay umuyurak pa ng isang yumao. Tama po ba? Bakit kanyo? Siyempre, bakit? Di ba? Bakit kasi yung yumao, hindi na niya ipagtatanggol yung kanyang sarili. Pero po yung buhay, birahin mo, kaya pa niya ipagtanggol yung sarili. Pero anong kalaban-laban ng isang yumao ng tao at niyurakan ng kinakampihan netong mahabang baba na yan? Di po ba mga kababayan? Yan po ang mga katwiran. Napakasimple lang. Masyado lang kayong nililin lang sa mga paraan na
paninira nila. Oh, di ba? Panira dito, panira doon. Hindi nila matanggap yung kagustuhan ng mayoryang Pilipino, kunakmanan. Di ba? Hindi nila matanggap na presidente na. Eh siguro, alam nyo mga kababayan sa pamilya, meron talagang inggitan. Siguro si Baba, inggit na inggit kay First Lady, mga kababayan? Inggit na inggit. Anang Aimee, sa totoo lang, ako kasi, nagko-compute ako ng natitirang buhay sa mundo Sa edad mong yan, ilang taon na lang ba? Diba? Ilang taon na lang ba natitirang buhay sa mundo? Sa edad mong 70. Mga kababayan naman. Kung yan lang, di ba, ang pagkakaisipin, swerte mo na, umabot ka pa ng ng 80, 90. At kapag ganong edad na, mga kababayan, laylay ka na. Wala ka ng silbi. Ano po, mga kababayan? Ulyanin ka na. Ngayon nga, tignan mo naman, nababaliw ka na. Sa susunod kaya na taon, magbabago na. Yung alin? Yung paggana ng iyong isip. Tandaan nyo mga kababayan, kung inyong ihahambing, kung kayo ngayon 50, 60, mga kababayan, balikan nyo, mag-rewind kayo ng 20 taon. Ibang-iba tayo noong mag-isip Di po ba? Matalas yung isip natin noon ngayon mga kababayan na eto na inabot na natin yung pagiging senior, nabawasan na ho yung talas ng isip. Ngayon, hindi na iisip ni Aling Baba, mga kababayan. Paano pag nag-iisip yan? Hindi ho ganyan mag-isip yan. Ganire. Ganyan. Nakaturo sa baba Ano ba, mga kababayan? Ayan sabi ni Jojo Chavez, correct, ganyan na ako. Kaya nga ho ang mahalaga ho rito, kailangan ng maunawaan ng mga Pilipino ang katotohanan. Yung aking mga sinasabi, mga kababayan, Eliza, maraming salamat. Yung aking sinasabi ay para mabuksan ang isipan ng mga Pilipino kahit man anong mga kulay meron kayo. Di po ba? Mga kababayan, napakasimple yung unawain yan. Ewan ko din Si Manang Aimee, pag nag-iisip, nakaturo sa baba Ako pag nag-iisip, nakaganire nakaganyan ako. Yan. Ganyan ako Pero eto si Manang Aimee, nakaganire ganyan. Grabe, mga kababayan. Sige, tuloy. Pinaglalaban nito. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi. Ay, anong sinuka? Ito ho yung binabanggit niya, mga kababayan. Hindi mo daw kakainin ang sinuka mo para sa politika. Gaga! Ito ho, tandaan nyo mga kababayan, ang talagang isa sa pinakaayaw ko na binanggit niya, mga kababayan. Alam nyo po kung ano? Huwag mo raw kakainin ang sinuka mo na para sa politika. Baka nakalimutan mo, Aling Baba. Paalala natin sa kanya, mga kababayan. Baka nakalimutan lang ni Aling Baba. Sa bagay, yung utak nito, mukhang lalabas na sa baba niya eto po yan. Baka nakalimutan po ni Aling Baba na ang panawagan po ni Pangulong Bongbong Marcos ay wakasan ang alitan ng dilawan at pulahan. Ang panawagan ni Pangulo noon ay kung inyong natatandaan? Unity. Pagkakaisa. Diyan natin makukuha ang tagumpay ng bansang Pilipinas. Ni Pangulo. Tandang-tanda ko yun. Tapos sasabihin netong mahaba-baba. Abay, sinuka. Anong sinuka? Yan bang sinuka mo ay mga incheck, mga Kastila, mga Hapon, mga Amerikano? Baba naman, kapwa mo Pilipino. Kahit pagbalik-baliktarin mo, yung baba mo, Pilipino pa rin yung mga yan. Kaya nga lagi ko sinasabi rito, mga kababayan, yung mga DDS, mahal natin yan. Bakit? Kapwa Pilipino yan
Pero ito, mga kababayan, ang pinapalaganap, alam nyo, pagkakawatak-watak. Yan po ba ang magiging tamang leader ng ating bansa, mga kababayan? Ha? Yan po ba? Kayo ho, isipin nyo maigi yan. Kung nararapat ba na maging barangay kapitan kahit? Eto, dahil ang iniisip po neto ay pagkakawatak-watak. Hindi po pagkakasundo-sundo, mga kababayan. Ha? Biruin nyo'y bigkasin. Sino ka na raw? Yung alin. Tapos kakainin pa? Yun nga ang panawagan ni Pangulo eh. Kaya nga ako bumilib sa kanya eh. Na ano? Mga kababayan, na ano? Unity? Magkasundo-sundo na tayo? Abay, yun naman ang nangyayari. Ano? Yung mga dilawan, tumahimik na eh. Nagkaroon ng panibago. Magtaka kayo. Yung kakampi noon, biglang ano? Biglang sila yung naging oposisyon. Bakit? Kasi may sponsoring interest ereng mga ere kasama itong si Baba. Unawain yung maigi yan, mga kababayan. Sapagkat napakahalaga ho ng binanggit ko na yan. At etong sinabi na ito, mga kababayan, dyan nyo na ho malalaman kung anong pagkatao, kung anong gusto, kung anong maging nais sa bansa natin netong grupo nila Duterte at netong mahabang baba na to. Ito ba, mga kababayan? Matindi, ano? Aloy. Ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa. Anong hindi ganyan ang ligasiya na? Talaga namang hindi namang ganyan. Sabi niya, hindi ganyan ang ligasiya ng aking ama. Mga kababayan. Mga kababayan, sabi, hindi ganyan ang ligasiya ng aking ama. Talaga namang hindi, ano? Sino bang ama yung binabanggit mo kasi? Kasi mga kababayan, napakahirap nito nasabihin na ang tinutukoy niya din ay si Apo Lakay Mga kababayan, hindi ho gano'n. Si Pangulo, kung inyong matatandaan, ang mga makakaliwang grupo, natatandaan niyo po ba yon? Inuna pa nga si Taruk, di ba, yung leader ng Huk Balahap. Aba mga kababayan, sumama sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ang panawagan ni Pangulong Bongbong ni Pangulong Apo Lakay noon, magkaisa na tayo. Kailangan nating magtulong-tulong. Kita nyo, mga kababayan. Tapos sasabihin nito, hindi ganyan ang ligasiya ng aking ama. Ang tanong, mga kababayan, sino po ba ang ama na tinutukoy niya? Yun din po bang mahaba-baba? Sipin nyo mga kababayan. Eto ulit. Umapi sa iyong pamilya. Hindi mo at umapi sa iyong hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Correct, mga kababayan. Kung ang tinutukoy, mga kababayan, ni Amy, ay yung tatay niya siguro na si... Alam niya, mga kababayan, hindi daw ganyan ang legasiya ng kanyang ama. Ang tanong muna, sino ang tinutukoy mong ama? Baka mamaya ibang ama yung tinutukoy mo, Kasi nalilito na ang sambayanan sa kagawan mo. Di ba? Eto na, mga kababayan, baka naman minsan po, mga kababayan, mawalang galang na po, Madam First Lady, Madam Imelda Marcos. Sorry po talaga, hindi namin nais aring ganitong mga sitwasyon. Pero, nanimbang na ho ang taong bayan Sino ba dapat ang paniniwalaan? Di ba? Nakabalik ho kayo nang dahil sa aming paniniwala at paghanga kay Apo Lakay Tapos ngayon sinisira netong anak nyo pong mahaba-baba Madam First Lady, Imelda Marcos. Nakita naman ho namin yung kagandahan nyo nung araw. Hindi ho matatawaran yung ang ganda ho ni First Lady Imelda Marcos noon, mga kababayan. Hinangaan ng buong mundo.
Opo, mga kababayan. Pero po ito, may humanga ba rito? Ay, tanong ko lang ho, mga kababayan, ha? O, tanong ko lang. Tanong ko po. Kay Baba, may humanga po ba sa kanyang kagandahan? Tanong lang, mga kababayan. Kaya siguro malaki inggit niyan. Kasi yung isang kanyang kapatid na si Irene, mga kababayan, talaga naman, di ba? Kahit may edad na yun, mga kababayan, talagang nagkaka-crush pa yung mga high school student, Di po ba? Nagkaka-crush pa ho yung mga high school student noon. Kahit na may edad na ho, sino? Si Irene Marcos. Di po ba? Pero dito, mga kababayan, opo wala po bokya. Hindi kaya ganon, ha? Ang kanyang nararamdaman ay puro inggit sa kanyang sarili. Sapagkat nga ho, mga kababayan, si Amy hindi ho napuri. Ano po? Ha? Hindi ho napuri. Oh, di ba? Oh, sige tuloy. Ano sabi? Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Okay, tanyo mga kababayan, imported daw ang bigas, imported din daw ang hustisya. Tanong ko lang ho, mga kababayan. Tanong ko lang ho sa inyo. Sino po ba ang hindi nag-import ng bigas? Hindi po ba si Digong nag-import din niya ng mahal-mahal? At eto pa, yung in-import ni Digong noon, may bonus pa. Ano yung bonus? May bonus na amag. Mga kababayan parang amag na may bigas Hindi ho, bigas na may amag bakit ho? Pag binuksan nyo yung sako, nasabi ay alaman, bigas, mas marami pa ho yung bukbok bukbok pala yun, Joey Tolentino, no? Oo, bukbok! Naalala ko tuloy yung pagmumukha ni Digong sa bukbok na yan, mga kababayan. Di po ba, mas marami yung bukbok sa sako kaysa yung bigas, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ito kasi, isipin nyo maigi kung gaano ito manira na kay Pangulo. Ang tanong, inimbestigahan ba niya noon, mga kababayan? Sino? Si Digong? May nasabi ba yan noon kay Digong? Piste, mga kababayan. Sa totoo lang, hugis-ipis na mukha nito Our beloved Boss Mike Cervera.